ay ang ating susunod na tagapagsalita. Mga minamahal ko po taga District 5, baka pwede naman po akong humiling. Sabay-sabay po natin itaas ang ating kamay at sabay-sabay na Maraming salamat po. At sa mga pagkakataon kong ito, isang malaking karangalan po para sa atin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kahinga, lalo dikit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Bernadoso! Maupo kayo mga bata. Ayan. Yung mga lola ko nasa Kodli. Ayan. Steady lang kayo sa Kodli. Magandang gabi mga taga-Pasig Line. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kayo. Talagang Yorme. Taos puso po ang pagpapasalamat namin sa pagbili ng lupa. Ayan. Francisco Tank Property. Masaya ako para sa inyo. Salamat sa Diyos. Maupo kayo. Sa aking mga batang Maynila, special mention lang. Masensya na kayo. Yung aking mga lolo at lola, mga nanay, tatay na senior citizen, magandang gabi sa inyo. I love you. At sa inyong lahat, mga batang Maynila, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. God first. Maraming salamat sa inyo. At balita ko, kanina pa kayo alas 6 ng gabi. Malamang walang nagsaing sa bahay. Patay. Maraming titilapo na kaldero. Nako, kung hindi kayo nakapagsaing, hindi rin kayo kumain. Hindi ba kayo kumakain? Taas nga kamay ng hindi ba kumain? Hindi kayo kumakain pa? Huwag kayo maglalala, lilipas din yan. Diba? Nay, tay, nako, maraming salamat dahil alam ko masakit sa tuhod ang tumayo dyan, yung mga litid ninyo. Kanina pa nananakit yan, pero pumanatag kayo. Hindi naman namin sasayangin ang gabi ito para kayo'y makapakinig lang ng panira. Wala kayong maririnig na siraan dito. Dahil mabigat po ang bilin ko sa iyong Choice sa buong Maynila, lahat ng mga kandidato namin. Sabi ko sa kanila, oy, umayos kayo. Yung utaw, pinuntahan na tayo. TY, walang toast gas. Walang 1,000. Walang 5 kilo bigas. May nagbigay po ng 1,000 dito? Buti naman. Sabi ko, huwag nyo na sayangin. Kung kayo'y first time natatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. At kung kayo naman re-electionista, sabihin niyo kung ano ang ginawa ninyo sa taong bayan sa loob ng 3 taon. At hayaan natin ng taong bayan ang magdesisyon. Tama ba? Meron ba nagsalita ng di maganda rito? Buti naman, hindi ko, konyatan ko para sa inyo. Kaya basta tayo dito ngayong gabi, chill-chill lang tayo rito. Chill-chill na. Real talk lang tayo dito. Kasi, napakainit ng panahon. Kita nyo, malinsangan.
Ang init ng panahon, painit na rin ang kampanya at sobrang init sa akin ng mga katanggalin ko. Ako na pinupulutanan. Ako almusal. Tanghalian. Ako tanghalian. Hapunan. Grinyo, dadaling kayo sa Ninoy. Dadaling kayo sa Paco Arena. Oh, bibigay ng 1,000. Bibigay na 5 kilong bigas. O tapos, ang topic, ako. Hindi ba ang topic dapat kayo? Yes. At buhay ninyo at ng inyong mga anak? Tama ba? Tama. Eh, nagtataka ako, ba't ako lagi pinag-uusapan nila? Nagagalit. Kaganda galaiti. Hindi ko naman maintindihan. Bakit sila sa akin mainit? Eh, hindi naman ako nakaupo. Di ba? Dapat. Ewan ko Nay, Tay. Ito ina-address ko to sa mga matatanda. Kayo, marami na kayong halalang na experience. Yes. No? Ibig sabihin, sa normal na halalan, yung challenger, binabatikos yung nakaupo. Yun ang normal. Tama mali? Tama. Eh ngayon baliktad Yung nakaupo, binabatikos yung challenger. Oo. Yung isa naman, nakisali pa. Wala mga alam sabihin nila. Pero okay na yan. Basta pag binigyan kayo ng 1,000, tanggapin nyo. Pera naman natin yan eh. Sayang din yun. Laman tiyan din yun. Eh unang-una, hindi nyo naman hiningi. Bigay. Binigay sa inyo ng kusa. Tama ba rin? Eh sa totoo lang Nay, Tay bawal na yung ginagawa nila Kung yun ginawa nila, bago mag-March 28, pwede pa. Pero ginawa nila March 28 hanggang ngayon, hindi natigil ang Ninoy. Naku, kumabaha doon. Kaya pag natawag kayo ulit, puntahan ninyo. Sayang din. Bakit? Ba't ko sinasabi? Panatag naman ang loob ko, matatalino naman kayo. Tama ba? Nalulungkot lang ako. Noong October 9, siningil lang agad ako ng utang na loob. Di ba, October 8, last day of filing. Itong ate ko, siningil lang ako ng utang na loob. Sige, importanteng marinig nyo sa akin, ano ba yung personal kong paniwala? Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Ang paniwala kong personal, ang utang na loob ay walang katapusang kabayaran. Yan, personal ko. At yan ay kusang binabayaran. Ang sinilin, pero walang katapusan. O tingnan natin. O sa akin yun ang marinig. Dahil ito naman, ni minsan, hindi ko to kinubli. Hindi ko to tinanggi o ipinagkaila. Ako ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko naman yan itinatago. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman yung kanyang mga anak. For 20 years. 20 years. Where you going? Tingnan natin. Hayaan kong kayo humusga. Kung totoo bang nilingon ko ang kanyang mga anak bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Nakaupo? Opo. Nakaupo. In fact, ito si Chairman Jaime ko, matagal lang chairman to. Alam niya yan. Pinaboto ko sa kanila si Philip Lacuna bilang liga ng mga barangay president. Alam niya ng mga chairman nyo rito. Ayaw nga iboto ng mga chairman yan dahil nayayabangan Dahil nakiusap lang ako, sabi ko pagbigyan nyo na para kay Boss. Awa ng Diyos, natapos ang termino niya. 9 na taon. In fact, 10 taon dahil na-extend pa ang barangay. Ay, si Tulyaw. Narinig yung boses si Tulyaw. Inabot. Ito, inabot mo yun.
Dating chairman to eh. Nakaboto pa to kay Philip eh. Ayan. O, pangalawa, natapos ang termino niya. Sino sumunod? Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Tanungin niyo naman yung mga bagong chairman ngayon. Pinaboto ko rin niya sa mga chairman para maging presidente ng Liga ng Barangay, kahalinhin ni Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Inappoint ko department head. Nakaupo? Pangapat, Dr. Fox Pangan. Asawa ni ate. Nakaupo? Head ng Manila Department. At may awa ang Diyos. Sa tulong niyo, nakabalik ako. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Yorme, bakit mo naman tatanggalin? Dahil galit ka ba? Ang sagot, hindi. Para sa mga kabataan na nandito, sa inyo naman ito naka-address. Itanong ninyo sa inyong minamahal na lolo at lola. Itanong ninyo sa mga nanay ninyo at tatay ninyo. Yan ang nagpahirap sa mga magulang natin kung saan magpapacheck up ka lang sa health center. Kailangan naka-online pa. Wow! Sosyal! Eh paano kung wala kang load? Paano kung wala kang cellphone? Eh paano kung di ka man mag-online? Paalam na aking ina. Kasi make sense. Ngayon, naglunsad ng tuli-tuli. Pero kailangan bago katuloyin, kailangan yung magulang mo may PhilHealth. Akala mo pati effect ng anak mo gusto pa pagkakitaan ng PhilHealth. Hindi, totoo lang. Eh yun ba eh, kagaangan ng tao? Eh sino ba nagpapasweldo sa amin doon? Di ba taong bayan? Yes! Dapat kami nakapagpapagaan? Tama ba? Tama! O yun ang dahilan kung bakit. O panglima, si ate. Nakaupo! Nakaupo? Nakaupo! Upo-upo. Ayaw na umalis! Ayaw umalis! Ilan sila? Diba? Eh di masaya ako. Happy family! Masaya ako. Bakit? Happy? Family! Masaya ako na sa maliit kong kaparanan at sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng mga anak ni Boss Danny ang hindi niya napagtagumpayan. Ngayon, kung sila'y naging mabisa, sila'y tumupad sa kanilang tungkulin sa taong bayan, o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-huhusga niyan. Tama ba? Ay, galit na galit. Ang tanong ko naman, bakit sila magagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. In fact, ang katotohanan din ng buhay sa public service, ang isang leader, kapag siya'y naging mabisa, tinupad niya ang tungkulin niya sa taong bayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama ba? Nagalit. Huwag ka nang bumalik. Para ako shoot ang pinalayan. Ay, huwag ka bumalik! Eh ngayon na, tayo. Masama naman bang dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Hindi masyadong nakasan. Umasigawan din kayo. Wala ka babalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako eh. Ano yung asawa kang pinalayan sa
bakit mo? Sa akin naman, bakit natin pangungunahan ang magiging desisyon at pasya ng taong bayan? Di ba? Ipanatag nila ang sarili nila. Sila nga ang nakaupo eh. Dapat sila ang maraming nagawa. Tama. Dinayang allowance! Tunay, tay. Ano ba sinasabi? O, tuwing patawag na lang. O, sa Ninoy. O, dyan sa Paco Arena. O, bibigay na 1,000. Bibigay na 5 kilong bigas. 5 oras ka maghihintay. O, tapos, ang sakit-sakit ng dibdib mo. Bakit? Habang nakikinig ka, wala nang topic kundi si Isko. Tama ba? Ano sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang... O, kita nyo na, no? Talaga kayo. Talagang ang isa na uuuli sa bibig. Sige. O, tingnan natin. Real talk lang tayo, ha? Basta walang siraan. Real talk lang tayo. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang utang. O, ngayon, aamin lang kayo, ha? Mga nanay ko, mga tatay ko. Taas ang kamay ng mga magulang o taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo? May anak kayo? May anak kayo? Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa niya ng paraan. Wait. Hindi nga. Iraraos nyo? Gagawin nyo ang lahat, makatawid lang ang pamilya nyo. Talaga? Sigurado kayo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo ko na mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Hindi ko tinuro ang daliri ko sa mukha ng may mukha ng iba. Bakit? Binoto nyo na akong mayor eh. Di kargo ko na lahat ang problema nun. Tama mali? Tama! Anong ginawa ko? Wala tayong pera, nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Kaliwat kanan, hinuhuli ko yung mga tulunggis. Hanggang madaling araw, pinararamdam ko sa tao na may gobyerno sa Maynilang maasahan nila at makapamuhay sila ng panatag sa lungsod ng Maynila. Walang tostas kasi walang tsapi. Nay, tay, ano nangyari? Yung ginagawa sa Maynila, i-google nyo po ha, yung ginagawa sa Maynila became a national policy. Ipinatupad through DILG. Ano sinabi ng DILG Secretary? Yung nangyayari sa Maynila, ipagawa sa buong bansa. Kinokopya na tayo. Muli na tayo nagiging kapitolyo ng bansa. Ano nangyari? Lumilipad na tayo. Papalipad na tayo. Bigla tayong nabundol. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Mahuhulaan ko ba na magkakaroon ng pandemya? Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Ang tao, takot na takot, baka mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Ang tao, natatakot, baka mamatay ang dilat ng mata dahil sa gutom. Pero nung sinabi ko, sa Facebook, wala naman akong pinagkaila sa inyo. Ano sinabi ko? Nay, tay, mga lola at lola ko, mga bata Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mauutangan. Nakita niyo itong relo ng City Hall.
ipatatasakutok kay tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun eh. At hindi ko lang basta sinabi. Ginawa ko talaga lahat. Bakit? Ganon ang maging ama. Ganon ang maging ina. Ganon ang maging magulang. Ang pamilya mo umaasa sa iyo. Ano naging epekto? Nay, tay, dito sa Nangka, dito sa Wakali, hanggang dyan sa Patkodli, kayo na mga naparito, kayo mga testigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko'y patay na. Nagka-COVID eh. Pero kayo, mga nangabuhay dito, at least masasabi ninyo sa inyong sarili, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Manila. Buwan-buwan, may food box. Tama mali? Per family, mayaman, middle class, mahirap, walang pinili. Anong ibig sabihin? Not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, maaaring dalawa pamilya, dalawa food box. Tama mali? Hindi pa nga nauubos yung food box, sumarating na may isang food box. Tama mali? Oh, natikman nyo? Yes! Natanggap nyo? Yes! Nakain nyo? Yes! Yun ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. 700,000 families sa buong Maynila. Times 1,000 na lang. No, magka? Patay na. Dami zero. 700 million piso. Buwan-buwan. Times 8 months. 8 times 7. 56. 5.6 bilyong piso. Maraming pera? Marami. Malaking pera? Malaki. Sobra laki. Saan napunta ang 5.6 bilyong piso? Sinitsa? Nilawa? Gone with the wind. Pero ang tanong, nahawakan ba natin? Yes! Natanggap ba natin? Yes! Nakain ba natin? Yes! Nakaraos ba tayo? Yes! Chicha pa lang yun. Hindi ko pa binabanggit yung kakap. 1K! Yung tigo 1,000. 1K! 1K, kita mo? Marami nakakaalala. Hindi mo talaga pwede pasinungalingan ng ito eh. Oh, 700 million plus 5.6 billion. 6.3 billion piso. 9. Tay. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Yan. Sigo. Yan, yan. Yan. Oh. 9. Tay. Pandemic. Lockdown. Anong sabi ni Secretary Liling Briones? We will stop face-to-face classes. We will adapt to online classes. Na problema na naman yung tatay. Na problema na naman yung nanay. Wala ka na nga trabaho. Tukod ka na nga sa chicha. Bibili ka pa ng tablet. Pero hindi. Hindi. Dahil ang mag-aaral ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila nagkaroon ng tablet sa kanilang pag-aaral. Natanggap nyo? Talaga? At hindi lang tablet, may internet pa. Tama mali? Si ma'am, si sir, may laptop. 10,300 teachers. 11,000 laptop. May laptop na si sir, may laptop na si ma'am, may internet pa sila. 110,000 tablet para sa estudyante at internet. No magka. Laptop, tablet, 1 billion piso. Internet, 300 million pesos. Nakatawid ang pag-aaral ng ating anak noong pandemya. 6.3 plus 1.3, 7.6 billion. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan. Nay, tay, paano yung remdesivir? Tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente taga Maynila na may COVID-19.
Nay, tay, paano yung Sinovac? Paano yung AstraZeneca? Yung mga bakuna para maproteksyonan kayo. Ano yun? Nakuha ko? Laway-laway lang? Ano nang uusok? By the hundreds of millions. Nay, tay, nung kasagsagaan ng pandemya, lahat tayo tamang hinala. May umupo lang sa bahay. May COVID. Tama mali? Oh, pero sa Maynila, namaga ang ilong natin. Bakit? Sa Maynila, ang testing 1-2. 1-2 sawa. Tama mali? Nagbayad ba kayo? Libre. Sino may gastos? Si Yorme? Hindi. Pera ng taong bayang inutang para sa kanyang mamamayan. Nay, tay, kasagsagan ng pandemya, mamukat-mukat mo. Ito na mismo, itong barangay nito, 110 million pesos ipinambili ng lupa rito sa Pasig Line. 30 years problem. 30 years. Ayaw pang maniwala sa akin ng matanda. Ayaw niyang ibenta. Sabi ko, Nay, ito istorya. Ito special speech ko lang para rito. Storya, nagpunta yung matanda dahil gusto niya gibayin, dahil nagkasunog, gusto nila pumasok. Sabi ko, hindi kayo pwede. Inabot ng pandemya. Ano sabi ko? Kung gusto niyo, bilhin na lang ng syudad ng Maynila. Ang sabi ng matanda, matagal na ako nakarinig ng ganyan. 30 years na. Sabi ko, huwag kang magalala, baka may bago ng gobyerno Maynila. Magkatotoo. Sabi niya, ito presyo. Sabi ko, hindi pwede. Bakit? Bawal sa COA. Kung ito presyo, bukas sa bukas, mabibili na yan ng syudad ng Maynila. Napapayag yung matanda. Ano nangyari? Ngayon, nag-awarding sila. Sila daw ang bumili ng lupa. Wow! Uy, tigilan nila yan. May chemical yan. Hindi, ako kasi, personally, tanungin nyo si Randy Sada, city electrician natin. Nandoon siya sa lamesa ko. Nandoon yung matanda, nandoon yung abogado, nandoon yung apo. At ayaw pa niyang maniwala mababayaran siya. Bakit daw? Dahil ang gobyerno, matagal daw nagbayad. Anong sabi ko? Pumirma ka lang ng kontrata, Nay. 45 days, lalanding ang cheque sa'yo. Naniwala. O, diyag ba siya? Nakaraw siya. Napakinabangan niya yung kanyang minana sa kanyang mga magulang. Ano naman ang nangyari sa mga batang Maynila? Panatag na sila. Tanong, kaninong pera yun? Kay Yorme? Hindi. Kaninong pera yun? Pera ng tao. Saan ang galing? Kasama doon sa utang. Nay, tay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Tinatag, Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1. Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Yan, tumbukin nyo lang sa Pedro Hill. Nay, tay, nung nakaraang buwan, nag-cutting ribbon sila dyan sa Pedro Hill Residence. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Wow! Pero yung pinapagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Nay, tay, Baseco Hospital. 3 years nang tapos. 3 years na kung wala. 3 years nang sarado. Nay, tay, St. Luke's, Lourdes, name it, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity dahil punong-punong na sila. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami. Bakit? Meron kaming 300 million na COVID hospital sa Luneta. Nay, tay, Rosauro Almario Elementary School, Albert Elementary School, Manila Science High School, all 10-story, fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, bago ako umalis, 5th floor na,
3 years na akong wala, 5th floor pa rin. Nay, bagong ospital ng Maynila. 10-story, fully air-conditioned public hospital. May CT scan machine, may MRI machine. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nagagamit ng tao? May bayan! Eh kaya kung pinilihan dahil mahalaga yan, Yorme, mahal ba yan? No, magka? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions, yung dalawang makina na yan. Eh bakit ko yung binili? Yung mayaman, kaya magpa-MRI, kaya magpa-CT scan. Yung mahirap, kahit may 20 mil, hindi niya na i-MRI ang sarili niya. Bakit? Ang uunahin nung bituka, yung apo niya, yung anak niya. Kaya nakukuha ng mahirap, himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka din. Tama ba? Nagiging yun eh. Bakit hindi nagagamit ng tao? Nay, tay, puro na lang sila utang. Utang dito, utang doon. Ang tanong, ang Pilipinas ba may utang? Trilyon. T, not with a B. Trilyong piso. Tama mali? Naramdaman niya? Nga. Ang Maynila ng utang dahil para iraos ang 2 milyong bibig, 2 milyong buhay sa kasagsagan ng kadiliman ng ating karanasan bilang tao. Ano nangyari? Natikman ba natin? Yes. Naramdaman ba natin? Yes. Nagkaroon ba ng gobyerno? Yes. Oh, puro sila utang. Utang nyo yan. Oh, mga bata ha? Oh, ang sinabi ko, utang, yun na yan. Oh, okay, nagmumura, masama yan. Yun lang utang. O ngayon, 9, 5. After everything said and done. Ay, may kababayan pala tayo yung Muslim. Nais ko lang special mention ha, kung meron pa ibang Muslim dito. Eto, hindi ko bubuhatin ng bangko ko. Ang Maynila is Islamic city. So that we know, bilang mga bata. Ako, Katoliko ko. But we are Islamic city. 500 years ago, Maynila, may South Cemetery, may North Cemetery, may Chinese Cemetery, pero walang Islamic Cemetery. For the first time, in 500 years, nagkaroon ng Islamic Cemetery sa lungsod ng Maynila. Totoo lang. Bakit? Kasi ano sinasabi ko? Ano ba lagi ko binabanggit? Sa Maynila, walang bakla, walang tomboy, walang lalaki, walang babae, walang mahirap, walang mayaman. Lahat pantay-pantay. Batang Maynila, lahat. Onay, tay. After everything said and done. Nahilo ko, naipa-English ako bigla. Matapos sabihin at nagawa ang mga bagay-bagay, matanong ko po kayo, gusto niyo pa ba akong bumalik? Baka sinacharot-charot nyo lang ako. Promise? Kahit magbigay ng ahits? Kahit magbigay ng akap? Nandupad? Basta kunin nyo lang na kunin. Sayang yun. Pera natin yun eh. Huwag lang kayo magpapabukol. Kasi minsan nabigayan, 3,000 ang maabot na sa tao, 2,000 eh. Saka mo, ang sarap-sarap ng buhay, tupad. Ha? Kukuha ka lang ng wali sa may picture.
Ayos na buto-buto. Pera niya yan. Pera ng bayan. Pera ng bayan yan. Sa totoo lang. Tanggapin niyo lang. Basta ako, panatag ako. Bakit? Matatalino kayo. Alam nyo ang tama at mali. O, Nay, Tay, o sige. Tatuan lang. Inspire me. Bigyan niyo ako inspirasyon. Taas ang kamay na gusto akong bumalik. Uy! Talaga? Promise? O sige, babalik na tayo. O ngayon, Yorme, ano naman ang gagawin mo? Di ba? Kasi kanina, yun yung kwento na may kwenta. Tama mali? Pero yun yung nakaraan. Yorme, ano naman ang gagawin mo sa kinabukasan? Bakit? Eh, yun naman talaga dapat ang naririnig ng taong bayan. Ang iyong ginawa at ang iyong gagawin. Tama mali? Tama. O ngayon, kayo tatanungin ko, Nay, Tay, napapansin niyo ba na parang ngayon nangadugyot ulit ang Maynila? Totoo? Napapansin niyo? Saan ka ba naman nakakita ang pinadala sa ating truck ng basura, panghakot ng buhangin? Yung mga matatanda natin, pag gising sa umaga, magtatapon ng basura. Eh, ang taas-taas. Eh, paano pag hindi umabot? Patay na. Eh, ewan ko. Maswerte kayo rito. Maswerte kayo rito. Kung may banyo kayo. Kami nung araw. Sharon Cuneta kami. Yan yan natin kung marami nag-Sharon Cuneta rito. Di ba nung araw? Balutin mo ako. Mainit-init pa yun. Tapos yung pinamaliti mo sa... Pinabili mo ng tamban, galunggong, yung plastic labo. Sosok pa mo sa bubul. Tapos ano? It doesn't make sense eh. Nay, Tay, okay, ito ang tugon. May awa ang Diyos. Sa tulong nyo nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, matanong ko lang kayo ulit. Napapansin nyo ba? Tuwing gabi, lagi na tayong laman ng GMA7 News at ng TV Patrol for the past 2 years. Nagbali ka na naman ng mga tulunggis dito. Kaliwat ka na ng snatcher, hold-upper. Dumami na naman ng mga adik. Tama! Ay, mga adik. Bago na kayo. Pabalik na. Sabi nga ni Freddy Aguilar eh, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi. Nay, Tay, saan ka nakakita? Jeepney driver, Top Avenue, tanghaling tapat, dinadamba ng mga bata, yung kita ng driver. Anong uri tayo ng gobyerno? Saan ka nakakita? Dati-rati kayo natutulog ng mahimbing. Kahit madaling araw, alam ninyo, panatag ang pagtulog ninyo dahil may gobyerno pa sa kalsada. Ngayon hindi ka na makasiguro. Pati ikaw. Baka mamaya gawang ka ng cellphone. Tatayo ka lang sa kanto, may dadaan riding in tandem. Nung araw, tinutusok pa. Ngayon, dinadamba na lang. Nay, dahil tingin kami sa Tondo. Sa Arte. Lagi na naman kami naman ng balita. Inubos ko na yun eh. Dili mo, truck driver, sasampahan, susuntukin, kukulatain, para kunin lang yung cellphone, tapos walang gobyerno. Ano nang uri tayo ng pamahalaan yan? Nay, ewan ko kung sinabi ko sa inyo ng nanay nyo. Ako sinabi ko sa akin ng nanay ko eh. Di bali tayong mahirap. Huwag tayo maging dugyot. Di bali tayo maging mahirap. Kailangan mamuhay tayo ng may kapanatagan. Yun na sinabi sa akin ng magulang ko. Kaya Nay, Tay, ay, Matulonges,
Mayaman Diyos, sa tulong niyo nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo at ipararamdam ko ulit sa inyo na may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Yung mga pusher, kailangan pa nilang tumira para magising. Ako, kapilang, wala nang tulugan. O nay, tay, pangatlo kong gagawin. Ibabalik ko lang yun. In fact, bago ko umalis, alam nyo ba magkano iniwan kong pera para ipamili ng lupa? So may 1.2 billion. Wow. Totoo. Ang daming nabiling lupa nung panahon kasi sagampan ng pandemya. Bakit ako nagpapatayo ng bahay? Bakit ako namimili ng lupa? Alam niyo kung bakit? Squatter ako eh. Alam ko yung pakiramdam, galing ako eskwela, from Almario, uuwi ako ng mabuhay, hindi ako sigurado kung yung bahay ko nakatirik pa kasi yung lupang kinatitirikan namin, hindi amin. Saan ka nakakita? Pag may bagyo, ano yung kasabihan? Kapag mahirap ang buhay, matutong mamaluktot? Hindi. Pag bagyo, mamamaluktot ka talaga. Dahil habang tumutuloy yung bubong mo, sasapuhin ng tabo at nakaiwas ka sa tabo, may planggana sa kaliwa at may batya rito. Kaya baluktot ang tulog mo pag bumabagyo. Pagkagaraw, para kami sauna bath sa bahay. Hindi mo na kailangan ng sauna. That's how hard life is. That's why, 9, 10, ang pangatlo kong gagawin, yung ginawa ko na, ipabalik ko ang MBN. Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Yung apat na yun. Bakit? May masisilungan ng utaw. Yung bata papasok sa maayos sa paralan. Yung ama't ina papasok sa trabaho. Pag yung pamilya nagkasakit, may ospital na maayos na mapupuntahan. Minimum basic needs. 9, 10. Bakit yon ang paniwala ko na makapagpapabuti sa tao sa pangmatagalan? Kasi ginawa na yan ng idol ko. May resulta na yan. Saan? Sa Singapore. Ang idol kong si Lee Kuan Yew. Alam niyo kung sino si Lee Kuan Yew? Isang politiko, matapang, pero may puso. Kahit kakampi niya sa politika, nilalabanan niya kapag mali na ang ginagawa sa taong bayan. Anong ginawa niya? MBN, Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Tanong, nakita at may idea ba kayo kung anong itsura ng Singapore 50 years ago? Ang Singapore, punong-punong ng droga, adik, gang, at away reliyon. At ito'y pusali, literal na pusali. Malala pa sa sitwasyon natin, 10 doble ang lala. Ngayon, tanong, 50 years after, maganda ba Singapore? Sino ang nakakita na ng Singapore? Isa. Dalawa. Tatlo. Maganda Singapore? Maganda? Sino ang gusto pumunta sa Singapore? Taas ang kamay. Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. So, nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa atin. Wala lang instant. Kasi ang instant, yung akap. Ang instant, yung AX. Ang instant, yung tupad. Pagtapos nun, limot-limot na buhay natin. Pero with this, look at them now. By the thousands of family. Saan ka nakakita dating squatter? Ngayon ano sinasabi? 15 floor please. Bumabaha ang Maynila. Nasaan yung squatter? Oh, kamusta kayo dyan sa baba? Tama mali. Yung ba'y kapakinabangan ng tao? Makatataas ba ng antas sa pamumuhay ng tao?
Yan ang tapat at totoo. Nay, tay, yung bang gusto nyo? Yung bang gusto nyo yung gobyerno? Yes! Yun ang gagawin ko. Kaya tanong, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Promise? Text man? Talaga? O ngayon, pwede ba ako makiusap? Nay, tay, pwede ba arbor ko na to? Pwede ba your miss choice tayo, straight? Nay, bigay nyo na sa akin to. Balato nyo na sa akin to, mga tatay ko, mga nanay ko. Pag dito, may naligaw ng lantas, kokonyatan ko para sa inyo. Opo, kasi pag naglagay kayo ng iba, itong 6 na kusyan, naglagay kayo ng iba, kontrapero lang yun eh. Kung kontra rito, kontra ron. Bakit? Para sa politika nila. Tama, mali? Gusto nyo bumalik yung gobyerno mabilis kumilos? Then, kailangan ko sila. Kailangan ko sila. Mga nanay at tatay. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian nyo. Yung isang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Kaya may sabi na hindi ako. Ayoko manira. Oh, meron bang panira kung sinabi rito kanina pa? It's been 20 minutes. Wala pa kayo narinig na panira. Oh, real talk lang tayo, real talk lang tayo. Enjoy Spang Mafia. Real talk lang to, my man. Meron kang bars, pero Nay, tay, bago lumalim ang gabi, pwede niyo ba akong your next choice tayo is straight? Promise? Text man? Walang charutan ha? Promise? Aasa ko, pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yung gitna niyan. Titingnan ko kung nagpreba. Nagpreba ba itong mga taga-Pit District ba? Nagtotoo? O kayo nagtotoo sa pangako niyo sa akin. After election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Nandito, Che Borromeo, Bobby Espiritu, Attorney J.B. Hison, Tolmac Ignacio, Seth Laureano, Mon Yopanco. Straight? O ngayon, eto naman, Nay, 12 senador. Tama, mali? Yung iba binoboto niyo, hindi niyo pa nakita. Tama? Eh, bumoto na rin naman tayo, hindi natin nakita. Buti na yung nakita natin yung isa. 12 naman, pwede ba isingit nyo na? Pwede? Sigurado kayo? Promise ha? At least sinaga tayo rito. Kahit na maliit ang pwesto natin, pinuntahan tayo. Senador Jimmy Bundok! Oh, ito naman. Survey lang ha. Basta kung totoo, taas yung kamay nyo. Kung hindi naman, okay lang. Survey lang to. Gusto ko malaman na. Pakitaas nga ang kamay na nakatikim ng serbisyo ng kaba. Wala siya. Hanggang sa kobli. Ayan, ayun. Ayun, may nakaupo pa. Kumakaway. Hanggang doon. Ayun, second floor, Domats. Kasi nung kinukumbis, kasi si Amado, in fairness, gusto lang magpahinga. Para lang alam nyo, magka-idea kayo. Sabi ko, Domad, sayang. Kasi, for 3 years, walang naramdaman na basic services ang 5th District galing sa congressman. Hindi naman ang totoo eh. Ang pinamimigay lang sa atin, AX, AKAP, tupad eh. Eh, may kumikita pa dyan. Birin mo, ang bigayan, 5,000, 3,000 lang dumarating sa'yo. Kaya nga napapansin ko, parang may mga bukol kayo sa ulo. Tama ba? Pero kay Amado, may serbisyo. Tama, mali?
O kaya naman natutuwa naman ako na pagbigyan ako. Eh ngayon, kaya ako lagi tinatanong pag nasa 56 ako, para malaman niya, sa hinaba-haba ng panahon, ang haba ng kamay niya naabot ang tao sa 5th District of Manila. Saka, Nay, Tay, dalawa lang ang pagpipilian nyo. Bagatsing o Bagatsing. Walang gawala. O sige, anong gusto niyo? China, India. India! Kapag kagakit, sa Bombay, kumakapit. Tama ba? Ibalik natin si Daddy A. Ibalik natin ang serbisyo ng kabaka sa 5 distrito. Ibalik natin si Amado Bagatsing. Gomans, yung mga kabats mo. Sabi niya kasi, mga kabats ko lahat yan. Anyway, yung aking Vice Mayor, may asin pa. Maganda pa! Oo! Mukha lang siya 19. Naintindihan niyo na yun. Takwa rin sa uyan. Eh siya naman ako. Ay, nako, sa inyo to. Pride ng 5th District of Manila. Sana di nyo napansin, eto masaya ako para sa inyo. Bakit? First time, bati na ang Bagatsing at Atienza. Hindi na kasi, walang away-away sa kanto. Nung araw kasi, pag nagsasalubungan yung kabaka at saka yung kababayan sa eskinita, alam mo naman eskinita, di ba? Liit ka, wala ka naman choice, magkakasalubong kayo. Pagka nagkadaan, tama ba? In fairness. O ngayon, kita nyo. Yeah? So this is your pride. This is your chance. 5th District of Manila. Siya naman, hindi naman nakakahiya. Bakit? Graduate siya ng political science. So she knows the job. Graduate ng Lasan. Wow! Guide ko lang siya ng konti. Ako, graduate ng Ateneo. You don't want to believe? You know, my English is good. But I need cash. Ateneo de Tondo, kayo naman, nangangarap lang. Well, anyway, siya naman arangking sa kanyang ama, being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. So I think she will be a very good Vice Mayor as my partner. Vice Mayor Chi Atienza. Promise? Uwi na. Pwede na lang. Hindi ako kumakain eh. Promise ha? Yes! Aasa ako. Straight? Yes! Ngayon, kailangan ko ng maraming Isko Moreno 1, Isko Moreno 2, Isko Moreno 3, Isko Moreno 4, Isko Moreno 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga Isko Moreno magpapaliwanag sa kanilang mahal sa buhay kung bakit ko hinihingi ibigay nyo na sa 5th District straight your Miss Choice. Bakit? Gusto nyo ba ang bumalik ang gobyerno mabilis kumilos? Nay, paulit-ulit kong sinasabi, kailangan ko sila. I cannot do it alone. I need them. I need you. We have to come together, all of us. We must be together. Because if we're together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay, Manila! God first, thank you. Maraming salamat po. Isko Moreno Novodoso at Vice Mayor Chi Atienza. Hindi po na ating pong muling magbabalik, ibalik natin Congressman Amado Bagatsing. At hindi po na ating pong mga Your Best Choice, ang Bay! I love you!
Nakikinig po na ating po magiging senador, ang numero 10, Senator Attorney Jimmy Condo. Huwag na wag din po natin kalilimutan ang ating po mga Your Choice, ang ating po mga konsehal, Councilor Che Borromeo, Councilor Bobby Espiritu, Councilor Attorney J.B. Hizon, Councilor Toma Ignacio, Councilor Sam Laureano Lau, Councilor Moni Ubanco, at muli po Congressman Amado Bagaching. Maraming salamat po muli sa lahat po ng ating pong mga nakasama, ang ating pong mga punong barangay, at muli po maraming salamat po Chairman Heikeco and Council, at sa lahat po ng ating pong mga nasasakupang barangay officials. Maraming salamat po. Hindi po sa ating pong Action Youth na nagagpay, ang ating pong mga kaagapay, ang ating pong mga kabaka at mga ihan. Maraming salamat po at salamat po ng aming pong mga minamahal na taga Distrito 5. Maraming salamat, Manila!